Ito mga kaibigan, kilala niyo yan. Businessman yan. Lehitimong negosyante ng City of Manila. Malaki pong negosyante yan. Nakilala natin ng araw pa. Alam niyo kung sino yan? Si Attorney Alex Lopez ng City of Manila. Abogado po yan, businessman. Kaya ko pinapakita ito. Siya po kasi ang kanyang idea at solusyong nakikita. Kasi alam niyo itong problema ho sa scam, anomalya, korupsyon sa flood control program. Lahat tayo entitled sa mga idea kung anong dapat gawin para magkaroon ng solusyon. Ang solusyon po ni Attorney Alex Lopez ay i-reshuffle daw po. Yung lahat ng mga district engineer, kasama na rin siguro ang mga regional director ng Department of Public Works and Highway. Para bang kung taga Luzon siya, ilipat sa Visayas, Mindanao. Yung taga Mindanao, Visayas, ilipat ng Luzon. Sabihin, i-reshuffle nationwide. Ilipat-lipat itong mga taong ito. Para maiwasan na yung suki-suki o body-body o pamilyar na sa mga proponent ng project, contractor. So nagkakaroon po ng sabuatan pag matagal na pong magkakaibigan. Parang ganon. Ako sang-ayon ako doon sa idea niya ni Atty. Lopez kasi yan nga yung isang pwedeng solusyon. Although ang galaw ngayon ni Secretary Dizon ay tanggalin at kasuhan. Okay lang din yun. Kaya lang ganito po yan. Pag tinanggal natin sabay-sabay ang lahat ng district engineer at regional director, ibig sabihin yan, maaapektuhan na ang lahat ng operasyon sa infrastruktura ng gobyerno at lahat ng operasyon ng DPWH. Mas malaking problema yon. Kasi pag tinanggal mo lahat yan, lalagyan mo ng bago, mag-a-adjust pa yan, sayang yung oras bago makapag-adjust, baka ilang buwan, matitigil yung ongoing project. Madadamay, madalit sabi, yung matitinong project. Alam naman natin ang na-discovering talagang maanomalya ay flood control project dahil nga ho sa ghost project, substandard, dahil sa racket ng mga taga-DPWH at proponent ng project, congressman at senador yan, at mga kontraktor. So, sinasabi po ni Atty. Lopez, i-reshuffle, ilipat-lipat, pansamantala, yan ang solusyon, nakikita niya, ilipat-lipat. At hindi lang siguro ngayon lang ililipat. Dapat every 3 months or 6 months ay patuloy na iikot, reshuffle ng reshuffle, para mawala nga at maiwasan yung pagkakaibigan at body-body system. Kasi pagka matagal na magkakaibigan, nakakatuksuhan yan sa mga posibleng illegal na gawain. Lalo na ho, pera yung araw-araw hawak nila. Million, billion project at pera ng bayan. So isa yun sa solusyon. Okay, ano inyong masasabi dyan? Reshuffle, hindi ka agad tanggalan o sibakan. Reshuffle para ho makontrol kahit pa paano. Yan, magandang idea yan. Isang issue pa, ganito. Uy, para lang humalinaw hindi po lahat ng kontraktor ay involved sa flood control scam. At iba pa. Marami pong kontraktor sa buong Pilipinas na may mga project sa pamahalaan, matitino, wala namang problema sila. Dito lang po sa flood control kasi nga ho, binaha tayo dahil sa kalikasan. So iilan, siguro sabihin natin ng unang report, sabi ng Pangulo, 15 kontraktor. Sabi ni Ping Lacson, mga 67. Abay, 1,000 po ang kontraktor sa Pilipinas. So, ibig sabihin, maliit na porsyento yung nasasangkot sa ghost project. Maraming matitino. Kasi alam ko po, kaya ko pinapaliwanag ito, marami ng business group na ang construction, ang business nila, apektado sa masamang imahe, image ng kontraktor at DPWS at mga politician. Talagang napakatindi po ng damage. Pero para maisalba natin yung ekonomiya at maayos din ho ang business sa gobyerno at pribadong sektor, inuulit ko, hindi lahat ng kontraktor ay sabit sa maanumalyang usapan. Okay? Para humalinaw kasi marami mga empleyado, lihitin mo yung mga gumagawa ng building, tulay, mga highway, at iba pang project. Kung meron man dyan, alam niyo yun yung SOP or commission ng kontraktor, normal lang yun. Siguro 5% kasi negosyo yan Alam nga naman kukuha ka ng kontrata sa gobyerno tapos hindi ka kikita, ano yun? Business is business. Yung siguro kumita sila ng 5% sa kanilang kontrata, okay lang yun. Pero kung 30%, 20% or
wala talagang project, pero may pera, ayun, talagang karumal-dumal yun. So, inuulit ko, mga kontraktor sa buong Pilipinas, napakarami, marami po dyan matitino, malilinis, at totoong negosyante, totoong nagmamalasakit sa pera ng bayan kung sila doon may kontrata sa gobyerno at sa ating pamahalaan para sa development. Kasi masyado pong negatibo ang perception na at hindi ko masisisi kayong mamamayan sa nangyaring ito dahil hindi talaga biro. Kaya yung sinasabi ni Attorney Alex Lopez na i-reshuffle, para naman yung ibang, isa yun, yung ibang mga kontraktor at business na matino, hindi naman madamay. Kasi kung matitino yung ibang district engineer at regional director, maayos ang pakipag-usap sa mga kontraktor, tapos biglang sisibakin, biglang aalisin kasi ang feeling ng iba ay lahat sila ay may kinalaman sa kalokohan, kawawa rin naman. So yung reshuffle, tamang solusyon. Okay? So malaya po kayo, anong inyong masasabi diyan sa isyong ito? Ang issue pong ito ng korupsyon at problema kinakarap ng ating bansa, huwag nating kalimutan, si Pangulong Marcos ang nag-expose nito, ang nagpaputok nito, hindi niya kinusinte. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Gusto niya matigil ang korupsyon. Kaya tama yung ginawa ng Pangulo. Isipin mo, kung ang Pangulo ay nanahimik na hanggang 2028, di napakalaking bilyon, napakaraming bilyon ang mawawala. At saka pwedeng pagdudahan may kinalaman siya. Pero dahil hindi siya sumali, hindi siya kasali, ayaw niya ng korupsyon, in-expose niya itong 3 taon sa kanyang gobyerno. Pero lumalabas, mula pa nung nakaraang gobyerno, nangyayari na. Base doon sa sinasabi ng Diskaya family. Nagsimulang yumaman. Ganon yan po ang sitwasyon. So yung mga solusyon ng iba-ibang sektor, ako din dito sa ating pagsasama sa ating mga channel araw-araw, lahat tayo entitled sa kung ano ang maganda para sa ating bayan. Kung may nagkamali pa panagutin, at siyempre yun namang matitino ay suportahan natin para rin sa development at kabutihan ng ating bansa sa ilalim ng Marcos administration. Okay? Sige lang po, malayang pagko-comment, reaksyon, walang personalan para walang nagkakatalo-talo dyan. Naku, ito pa yung isang issue. Hindi naman ho talaga maiiwasan ito. Malaki na po ang epekto sa pamilya ng mga politiko, ng kontraktor at DPWS. Actually sa DPWS, lahat nadamay. Parang pag nakakita ka ng taga-DPWS, parang lahat na lang involved sa kalokohan. Hindi naman ganon. So damay-damay na po yung matitino na damay. Lalo na yung mga pamilya ng korap na kontraktor at district engineer. Ewan ko kung paano sila nakakapag-banding pa sa kanilang mga kaibigan. Kasi putok na putok sa social media sa buong mundo. So kung anong lifestyle ng pamilya nitong mga politiko at involved sa korupsyon, talagang pagdudahan sila. Kaya ka pala may coaching ganyan, kaya pala ang sarap ng buhay mo, yung palang tatay mo, kontraktor, yung palang tatay mo, district engineer, yung palang tatay mo at mga kamag-anak mo ay politiko, ganyang kasama ang image. Kaya, aminin ninyo at hindi, sa aking personal opinion at analysis, malaki ang epekto sa kabataan ng membro ng pamilya ng lahat ng sangkot at sinasangkot dito sa flood control scam na pera ng bayan ang kanilang sinamantala.